Patola. Ang patolang napakahaba ay bunga ng ating pagtitiyagang pagtatanim dito sa ating bakuran. Ito ay nagturo sa akin ng salitang hindi ko na pababayaan sa aking buhay. Consistency. Sa buhay natin, kung gusto nating magtagumpay, kinakailangan nating maging consistent sa lahat ng ating ginagawa. Ibig sabihin nun, yung ating ginagawa ay kailangang tuloy-tuloy. Hindi tayo titigil kahit anuman ang pinagdaraanan natin. Anuman ang sitwasyon, ituloy-tuloy natin. Kung tayo ay may mga bagay na gustong abutin, katulad ng pag-i-improve ng ating bakuran o anumang mga gawain, tuloy-tuloy mo yung iyong ginagawa at pag-aralan kung ano ang ikabubuti mo. Sapagkat katulad ng mga patulang ito ay hindi natin isang beses lamang itinanim, bagkus sunod-sunod ang ating mga tanim, kaya sunod-sunod din ang kanilang pamumunga at ang bunga nila ay nakaka-inspire, sobrang hahaba. At marami na tayong naani, halos araw-araw tayong may naani. Katulad ngayon, may naani na tayo kanina, marami pa rin ang mga kasunod. At katulad din ng ating mga papaya, hindi lamang isang beses, 2 beses, hanggang 5 beses na tayong nagpunla. Tuloy-tuloy po yan sapagkat gusto natin, tuloy-tuloy din ang magiging bunga ng mga ito. At dahil sa ating pagiging consistent, ay naisip natin na magtanim na rin ng iba pa, katulad ng pechay na itinigil natin dahil maraming mga manok na kumakain. Hindi na lamang pechay ang ating itinanim sa ngayon. Nagpunla tayo ng isang araw ng lettuce at pechay. At ngayong araw ay nagpunla ulit tayo ng lettuce at pechay sapagkat ang gusto ko nga maging consistent tayo sa ating ginagawa upang sunod-sunod din ang ating mga anihin. Bagaman maraming mga manok ng kapitbahay na pag-alagala sa atin, ay gagawan natin yan ng paraan para ang ating mga alaga, katulad ng mga papaya, ay patuloy na lumaki kahit ito'y iba't ibang mga batch. Kaya't lagi kong tinatandaan, lalo na mula ngayon at noon pa man, ang salitang consistency or pagiging consistent ay napakahalaga upang ang ating lahat ng gawain ay patuloy na maging produktibo at lahat ay asensado. Katulad ng okra na ito, dahil nagustuhan ko ang okra, ay bumili tayo sa online ng red okra para may ibang kulay tayong nakikita dito sa ating paligid. 5 buto yon, pero 3 lang ang tumubo. Ang maganda, mayroong 3 tayong pakikinabangan. At yan ay mga kasunod na ating papakinabangan. Bukod doon, tayo rin ay namitas na or kumuha na ng mga tuyong mga okra sa ating sariling talim. Ito yung sarili nating tanim na okra na mayroon ng mga tuyo at kinuha na nga natin yung iba. Ito na po. At yung iba nito ay atin na pong ipinunla at mayroon na nga pong tumubo. Binilang ko yung pinunla ko dati ay 15, pero 3 pa lang yung tumubo. Aywan kung lalabas pa yung iba. Ang mahalaga, maging consistent lang, tanim lang ng tanim, at sigurado sa takdang panahon aani rin tayo katulad ng mga patulang ito. At sa likod ng ating bahay ay dinagdagan na rin natin ng iba pang mga tanim. Ang kalabasa na hindi pa tayo nakakapagpabunga ay nagtanim pa rin tayo ng mga kasunod para darating ang panahon, tiyak tayo'y aani din. Kaya tuloy-tuloy lang, kahit may mga manok tayo na mahal din natin at ating inalagaan, ay nagagawan natin ng paraan para ito